Hello guys, hello everyone. Good day. So start lang tayo habang on process yung other beginner tutorials ko for all of you guys. Discuss ko lang eto since na ang daming nagtatanong sa Facebook page ko how to start, paano ba mag-umpisa. So actually super overwhelming niya pagka titingnan mo lang yung kabuuan. So let's discuss it first. Once again, I'm Emily. So, from BA Emily, kung hindi pa kayo naka-follow doon, mag-follow na kayo. So, doon ko ina-upload yung progress ko sa 100 Day series. And dito sa ating YouTube community, dito ko naman i-upload yung ating mga quick tutorials as in for super beginners talaga ito. So, kung may experience ka na or may client ka na, feel free to skip kasi dito is para talaga to sa mga walang idea. Super beginner tutorials. Okay? So, ang lagi natin tatanong how? Paano? How to start your VA career with confidence? Ito yung itatakal natin today. How to become a virtual assistant even without experience. So, sa week 1 mo, kailangan piliin mo muna yung niche. Ano ba yung niche? So, para mas maintindihan ng mga baguhan, ano po, yung niche, ibig sabihin nito, is yung specialization mo or yung category or department kung ano yung pipiliin mo na align or fit sa skills mo. At aalamin mo kung ano yung mga basic VA tools na ginagamit kapag ganun yung skills mo. Like for example, for me, I am an e-commerce VA. So, pag sinabi nating e-commerce, lahat ng related sa e-commerce, yun yung kailangan kong alamin. Lahat ng tools, lahat ng mga tasks or ginagawa, yun dapat yung kailangan kong pag-aralan or kailangan mong pag-aralan. Yung e-commerce is para siyang general niche. Kaya kung mapapansin ninyo, under e-commerce, meron pa yung mga specific niche na Shopify VA, Amazon VA, may mga iba na talaga nagfo-focus lang sila sa isang platform. Pero for me, para sa sarili ko, I chose e-commerce VA para mas malawak yung sakop para pwede ako mag-apply. It's either Shopify VA, eBay, what else? Walmart, Amazon. So, any platform, pwede ko siyang applyan if ever merong hiring. So, yung goal ng pagpipili ng niche at para alamin mo yung mga basic VE tools is para makabuild ka ng foundation. Yan yung pinakapundasyon na kailangan meron kang alam dyan. Kasi hindi pwedeng sumabak ka na wala kang alam kung ano yung pwede mong i-offer na service sa iyong client. So, pumili ka. Choose a niche you can confidently offer. Ikaw nakakaalam sa sarili mo kung ano yung passion mo, ano yung skills na meron ka currently, at yung pwede ka dun mag-start. Ngayon, paano pumili ng niche as an aspiring virtual assistant? Pagpipili ng VE niche, nagiging madali siya kung ano pa yan, nagfo-focus ka sa intersection of three important things. Ano yun? Yung kung ano yung bagay na ini-enjoy mo na gawin. Yun. What you are naturally good at. Ano yung mga bagay or strengths mo na talagang nagpo-flow siya naturally sa'yo. And kung ano yung mga skills na talagang willing ang client na magbayad. So currently, kaya e-commerce talaga yung, pasalamat ako na e-commerce yung naging niche ko simula umpisa. Kasi 7 years na ako sa industry and up until now, hindi tumitigil yung mga job hiring, job postings related sa e-commerce kasi every month, every day, ano po, merong mga hiring kasi maraming mga client na tuloy-tuloy pa rin sila nag-open, nasa digital, nasa online marketplace yung mga businesses nila. So talagang in demand yung e-commerce. Paano pumili ng niche? Start by identifying your interests, yung kalakasan mo or strengths mo, yung mga past work experience mo, kahit sabihin pang sa corporate job yan or sa kung saan ka nagtrabaho. May mga skills dyan na alam ko natutunan mo. So, kailangan mo yung i-identify kung ano yun. At yung mga current skills na meron ka na. So, dyan ka mag-uumpisa. Whether from admin work before sa office, BPO, meron ka ng freelance experience or social media
Like for example, you tried to become a content creator or nakapag-manage ka ng community, ng Facebook page or Facebook account, no, that's already an experience. Or like for example, customer service, nag-manage ka ng account or Facebook page related sa pagre-reply ng messages doon sa mga customer or mga tao na nagre-reach out sa Facebook page. So, that's already a skills. Then, ito po, research. Research which services are currently in demand. Kailangan alamin mo kung ano yung mga patok in demand na mga skills in the market. Kagaya ng social media management, napakarami po niya naghahanap sa kasalukuyan. EA. Ito po, executive assistant. So, more on admin, more on assisting to CEO, sa mga higher ups yung trabaho mo dito. Real estate support or email marketing, yung mga newsletter. Okay po, mga email marketers po natin yung gumagawa niyan. The best VE niche is the one that matches your passion. Tandaan mo yan. Kahit sabihin pa na kung gustuhin mo, ay ito yung gusto ko kasi napaka-in-demand or malaki yung salary or malaki yung pay in that niche. Eh kung hindi naman nagmamatch sa passion mo or sa ability mo, 'di ba po? So, importante na yung niche na kukunin mo is the one na talagang passion mo, ma-enjoy mo in the long term. Kasi sabihin ko po sa inyo, if you don't enjoy what you do, kung ano yung ginagawa mo, napakataas ng possibility na hindi mo siya, hindi ka makaka-keep up at magkakaroon ka lang ng mabe-burn out ka in the long run or in the long term. Okay, so how to choose your VE niche? The best niche is where your skills, interests, and market demand meet. Okay po, ayan na yung tatlo. What you enjoy, what you are good at, your perfect VE niche, nasa gitna po yan, and what the market needs. Okay po, so napakarami. Ano lang po ito ha, nasa Facebook page lang po natin ito. Click nyo lang, learn more, at makikita nyo po itong guide kung paano mag-start at pwede nyo pag-aralan. Okay po? So, virtual assistant niches, you can start today. Yung sinabi na nga natin, EA or executive VE, act as a right hand to CEOs or busy professionals, mga coaches, and the like. Ano po, ang ginagawa ng mga EA usually, nagmamanage ng mga calendars, nagbo-book ng mga travels ng kanilang client, nagmamanage ng emails, mga high-level admin tasks, usually requires good discretion and communication. Kasi dito, mga busy people, businesses, talagang mga COO, CEO yung magiging client mo. Pangalawa, social media VE. Creates and schedules posts, respond to comments, and tracks engagement for small businesses. Social media pages. Often supports content repurposing tools. So, kung ikaw before, nagkaroon ka na ng nag-manage ka or naging content creator ka. So, naku, na-enjoy mo yan. Probably, ito, yung pagiging social media VA, ma-enjoy mo din to. So, try to learn it. Try to learn the tools and the tasks na ginagawa na social media VA. At yun yung applyan mo. Okay? Pangatlo, real estate VE. Ito naman yung mga support, nagsusupport sa real estate agents with lead generation, listing management, appointment setting, and CRM updates. Helps agents stay focused on closing deals. Okay? So, pwede nyo ma-research. Research nyo na lang po. Pang-apat is e-commerce VE. Assist online store owners with product listings, order processing, inventory updates, and basic customer service common for Amazon, Shopify, or Etsy sellers or other platforms. Okay? So, sa mga dropshipping store, pasok din tong e-commerce VE. So, pag-aralan po ninyo yung mga tasks and tools. Ito, panglima, Amazon VE supports Amazon sellers with product research, listing optimization, inventory tracking, and basic customer service. Often helps manage the Amazon seller central account. Okay? So, wala akong gaanong mga nai-advise. Daming nagtatanong, sino po yung i-recommend yun na VA coach
na merong paid courses and the like. Actually, I don't recommend kasi ayaw kong parang masisi pa pagka hindi kayo nakakuha ng client kasi actually in the VA industry, you don't need a mentor or a coach kasi yung ituturo lang din nila sa inyo dyan is mga basic things about how to become a VA, paano magsimula. So, lahat po yan, mari-research mo lang, libre, makukuha mo from YouTube and Google. So, kung ikaw yung klase ng tao na sanay kang spoon-feed, VA industry is not for you. Remind ko lang sa inyo, kailangan masipag ka, matyaga ka, mag-aral, mag-research, alamin mo yung mga bagay na kailangan mong alamin, no, para makapag-umpisa ka. Number one, lagi kong sinasabi sa Facebook page na kailangan meron ka is dapat problem solver ka. Kung gusto mo maging successful BE ka, nakaland ka ng client, kailangan unang characteristic mo, problem solver. Pakita mo sa client that you can bring value to the table or you can bring value sa business nila, that you can solve problems. Hindi ikaw yung maya-maya is i-instruct ng client ano yung gagawin, ultimo ano ang i-click, anong website yung pupuntahan, saan hahanapin yung contact, like for example ng vendor. No, you can do that without asking the client, kasi pwede mo yung i-research sa Google. Like for example, sinabihan ka, contact mo yung ganitong vendor. You don't need to ask the client na ano po yung phone number para ma-email ko, ano yung, or ma-call ko, or ano yung email. No, you can research. You can search that sa Google. So, mga ganong bagay. Kailangan matuto kang maghanap ng solution. Okay? So, yung ma-recommend ko dito sa Amazon VA na talagang nakita ko, no, na nag-help siya sa mga aspiring ones. Talaga madami kang matututunan doon related sa Amazon. So, join ka sa community ni Provincianong VA kay Sir Lito. So, yan. Join ka po doon. Madami kang makukuha, matututunan sa kanya mga free resources. Kung yan yung gusto mong i-pursue na niche, ang Amazon VA. Pang-anim, customer support VE. Ito yung mag-handle ng mga emails or chat support, respond to inquiries and processes, simple refund or order requests, helps businesses maintain happy customers. So actually ako, e-commerce VE ako, pero at times, nag-ano din ako, CSR or email support. So, yun yung kinagandahan pag e-commerce ka, kasi nag-email support ka din, like nagko-customer service ka. So, kapag may hiring na CSR, pwede ka din doon kasi may experience ka din related dyan kasi nagmamanage ka ng store back-end. Okay? Ito, other beginner-friendly na mga niche is admin VE, administrative VE, email management, data entry, appointment setter, bookkeeper. Etong bookkeeper po, madami ding nagte-training sa Zero and QBO. May minimal fee lang. Ayan, mag-search na lang kayo kung ano. But I don't want to recommend kasi baka hindi kayo masatisfy. Ako pa yung masisi. So, research kayo on your own. Okay? Graphic designer. Ito, graphic designer, madami din po yan, naghahanap. So, kung yan yung passion mo, pursue it, copywriter. Ayan. So, next, after na makapili ka ng yung niche na gusto mong i-pursue, pag-aralan, start with beginner-friendly tools na ginagamit ng clients in actual. So, research mo kung ano yung mga tools na yun. Like, pero yung mga basic naman, usually talaga, sigurado na ginagamit is yung Google Docs, Google Sheets, Gmail, Google Calendar, Canva. Okay? You don't need to master everything. Kailangan ma-learn mo lang yung mga basics para hindi ka mga paano ba yung pipindutin. So, be an explorer. Ayun. Kapag VE ka, kailangan hindi ka takot mag-explore ng mga tools, hindi ka takot mag-explore ng mga platforms, magpindot-pindot. So, just make sure na wala kang mapipindot na baka ma-delete mo yung mga pinaka-importante na, like yung makakasira sa negosyo, no? So, yung mga ganung bagay ba. Just be aware. Free tools. Ano ba yung mga free tools you can use to earn, no? As a freelance virtual assistant. Ito, Google Workspace. Kailangan familiar ka dito kasi isa ito sa mga most requested VA skill sets by clients. Magagamit mo ito daily for data entry, reports and trackers, file organization, scheduling meetings, and client communication. Ito, Asana, Trello. So, all of this is nagamit ko na din from my previous client.
Ito ay for workflow and task management tool. Client trust VAs who stay organized. So, saan mo ito magagamit? Sa task tracking, project workflows, client deliverables, content planning, daily work organizations. And at times, ito din, ginagamit din to ng client, monday.com, and yung Jira, nagamit ko na din to. So, ito, Canva, talagang ano siya, mostly ng clients ginagamit to. Nagagamit siya for social media graphics kung ikaw ay magawa ng mga product image for product listings, magagamit mo to. Presentations, simple marketing materials, portfolio, website creation, client reports, and docs. So, can't live without Canva anymore kasi sobrang helpful niya kahit sa mga portfolio natin. Pwede mo siyang magamit. Daming free templates. So, after mo sa week 1, malamin mo yung niche mo, ano yung tools, ano yung puporso mo, niche. Week 2, practice mo na yung totoong VA skills. Yung goal mo dapat dito is to turn your knowledge into confidence. Na yung mga natutunan mo is hindi lang siya manatili sa head, kundi ito ay ma-practice mo in actual. So, practice beginner VA services like email organization sample. So, pwede ito kahit nga sa Gmail mo, pwede mo yan magawa at screenshot for a sample. Calendar scheduling simulation, ito, pwede din. Search ka sa YT, ano po, paano yung gagawin ito sa Google Calendar. Data entry, practice sheet, online research task, example, and file organization system. Practice like you already have a client. Importante pag may mga samples ka kasi client will know what you can bring to the table. Week 3, ito, build your simple VA portfolio. After mo na magawa yung mga samples, may screenshots ka na, ang goal mo dito, mag-look professional, even without experience, na para maipakita mo sa client na alam mo yung ginagawa mo. Include this inside your portfolio. Ano yung ilalagay mo sa portfolio mo? Siyempre, short introduction tungkol sa'yo. Ano yung niche mo? Ano yung services na ino-offer mo? Ano yung magagawa mo for their business? Services you offer, ito, tools na ginamit mo or magagamit mo. Sample works na from week 2 and contact information. Importante yan para makontak ka ni client if ever na mag-undergo ka or magpo-proceed ka sa next stage of application. Clients hire faster when they see samples. Okay? So, eto, ang dami nating mga ready-to-use portfolio website. Drag, drop, and done lang yan. So, level up your virtual assistant career. Okay? Ang dami po niyan. Kahit sa Canva, eto, ang dami niyan. Pili lang kayo nung mga design or template. Eto, things to prepare. After mo nun, may sample ka na, may portfolio ka na. So, start applying. Huwag mong i-delay yung pag-a-apply. Things to prepare before applying to clients. Una, updated resume or CV. Dapat yung resume mo ano yan ha, tailored doon sa job na a-applyan mo. Like, for example, e-commerce VA or e-commerce tawag to Shopify VE yung applyin mo. So, dapat yung mga nakalagay doon is yung related doon sa applyan mo din. Highlight mo yung mga work experience mo na related. Okay? Professional portfolio, client proposal, cover letter, ayan, LinkedIn profile, minsan hinahanap. And 1 to 2 minute introduction video. Okay, sa introduction video naman, usually, papakilala ka lang, maikling papakilala, ano yung mga services na ino-offer mo, ano yung magagawa mo for their business. Ganun lang, papakilala, and 1 to 2 minutes, okay na yun. Ito yung sample CV. Okay, so ito po si Ronaldin de la Peña Navarro. Ano ko to actually, workmate ko from my previous company. Okay, so yan, sample, skills. Actually, yung aking resume is parang ganito lang din siya. Naka-highlight yung mga experience ko, skills, tools, and reference.
So, for me, mas okay 1 to 2 page or kung kaya 1 page resume lang kasi mga client 'pag sobrang haba actually minsan sini-skip nila, ayaw nila ng ano. So, make sure 1 page. Ako tina-try ko 1 page, highlight ko lang yung mga related dun sa applyan ko and most effective siya for me. So, week 4 start applying to clients. 'Pag ready na yon sa checklist mo, okay na. Yung goal natin for week 4 is land your first opportunity. Apply consistently saan? Sa Upwork. Gawa ka ng account doon. So, ano ko to ha, didiscuss ko to sa inyo paano gumawa ng account, paano i-optimize later sa ating mga tutorials. Onlinejobs.ph, pinaka-common ito at mostly dami ka dito makukuha pag masipag ka lang mag-apply. Facebook pay groups, LinkedIn, okay? So, sa LinkedIn, madami dyan. Pwedeng, at times, kailangan pag-optimize yung profile mo, complete, madami magre-reach out sa'yo. So, like, for example, sa akin ngayon, yung current client ko, sila yung nag-reach out sa akin. So, sila yung nakahanap sa akin. Okay? Basta optimize lang yung profile mo. Madaming mag-view ng profile mo sa LinkedIn. Daily action plan. Ito, send 3 to 5 applications per day. Actually, nung ako nga, in my time, nung nag-umpisa ako, minimum 10 every day. Minimum lang yun So, kahit minsan nga nakaka-20 applications a day ako to make sure. So, ano naman, thank you po Lord kasi nakaka-receive naman ako ng mga interview invites. Okay, so nasa sa'yo yan. Don't wait until everything is perfect. Start now. Yan yung lagi yung inaano ko, ni-remind sa Facebook page natin. You don't need to wait na maging perfect lahat. Kasi habang ikaw naghihintay, dinidelay mo yung sarili mo, yung iba kahit hindi pa nga ready, nag-start na, natututo sila and eventually nakaka-land sila ng client. Your first client usually comes from consistency, not perfection. Okay? So, freelancing platforms, saan ka mag-a-apply? Ayun, nasabi ko na din kanina. Ayan nga, oh. Meron nga din tayong Fiverr. Parang ano din siya, same lang doon sa Quest Hire a Hero na parang project based or minsan makakahanap ka din doon ng full-time. Okay? Online jobs, Upwork, and LinkedIn. Okay, ayan. So, dami ninyong pwedeng. Ito, nabanggit ko na din to sa isang video ko sa Reels sa Facebook. Pineapple stuffing. Ayan. Ang dami po. Ang dami mga pwede nyong ma-applyan. Okay, so maging masipag lang. Ayun lang muna yung itatakal natin today. So, for our next, ano lang natin, unti-untiin para hindi naman kayo ma-overwhelm. So, yan lang. Thank you and see you sa next tutorial, quick tutorial natin. Ano po? Bye-bye. God bless.